VT4 Tank. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Ang VT4 ay isang Chinese main battle tank na espesyal na binuo para sa pag-export. Ito ay kilala rin bilang ang MBT-3000. Ito ay ibinebenta ng Norinco. Ang tangke na ito ay makikita bilang isang pinasimpleng versyon ng pag-export ng Type 99G na ginagamit ng hukbo ng China. Ang VT4 ay isang karagdagang pag-unlad ng VT1A na kung saan ay isang downgrade na versyon ng pag-export ng Type 99. Kaya, ang VT4 ay gumagamit ng napatunayang teknolohiya at cost-effective. Ang tangke na ito ay iminungkahi para sa mga umuunlad na bansa na interesado sa pag-upgrade ng kanilang inventaryo. Noong 2016, nag-order ang Thailand ng unang batch ng 28 VT4 tank at noong 2019, may kabuang 50 VT4 tank ang naihatid sa Thailand at posible ang mga karagdagang order at ang Nigeria ay naging pangalawang bansa upang makuha ang mga tangke na ito. Noong 2020, ang mga unang paghahatid ay ginawa sa Pakistan. Ang VT4 ay katulad ng Type 99G na kasalukuyang nasa serbisyo sa People's Liberation Army, ngunit nag-downgrade ng mga kakayahan tulad ng mga tanawin, makina at baril. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamay kakayahang tangke ng Chino na inaalok para i-export. Gayunpaman, hindi ito tugma para sa mga modernong Western MBT. Ang hull ng VT4 main battle tank ay halos kapareho ng sa Soviet T-72. Ang tangke ng China na ito ay nagmula sa Soviet T-72 na umiral ng mahigit 30 taon. Noong 1980s, nakuha ng China ang tangke na ito mula sa Romania at na-clone ito. Mula noon, ang mga Chinese designer ay patuloy na pinahusay at pinupino ang tangke na ito at ang mga sistema nito. Gayon din ang VT4 ay nagpapakita ng ilang impluwensyang kanluranin sa disenyo nito. Ang Chinese tank na ito ay may mababang silhouette at ito ay isang pangunahing tampok na T-72. Ang hull at turret ng VT4 ay gawa sa welded steel construction na may isang layer na composite armor sa ibabaw ng front part. Mayroon ding mga modular add-on explosive reactive armor blocks at ang turret ay may hugis winch na armor. Kung kinakailangan, ang mga side skirt ay maaring lagyan ng add-on na pampasabog ng reaktibong baluti. Ang add-on explosive reactive armor ng tank na ito ay iba kaysa sa ginamit sa Chinese Type 99G. Malamang na ang VT4 ay may mababang proteksyon kaysa sa Type 99G. Ang tangke na ito ay may sistema ng proteksyon ng NBC. Nilagyan din ito ng automatic fire extinguishing system. Ang VT4 ay armado ng isang ganap na nagpatatag ng 125mm na sput-bore na baril. Ang baril ay pinapakain ng isang carousel type na automatikong loader. Pinabawasan ng autoloader ang crew sa 3 at pinapayagang bawasan ang mga sukat ng tangke. Ang bilis ng paglo-load ay hanggang 10 round kada minuto. Ang tangke na ito ay nagpapaputok na APF-SDS, HEAT, HE, at HE frag round. Ito ay katugma din sa inilunsan na baril na anti-tank guided missiles at ito ang mga missile na Russian 9K119M Reflex o Western reporting name AT-11 Sniper na ginawa sa China sa ilalim ng lisensya. Ang mga missile ay inilunsad sa parehong paraan tulad ng mga ordinaryong bala. Ang mga missile ay may maximum na saklaw na 5,000 meters. Karaniwang 4 na missile ang dinadala at ang anti-tank guided missile capability na ito ay hindi karaniwan sa mga disenyong kanluranin. May kabuuang 38 rounds ang dala para sa pangunahing baril
22 sa mga ito ay nagload sa autoloader at handa ng gamitin. Ang iba pang mga round ay nakaimbak sa loob ng katawan ng barko. Ang tangke na ito ay nilagyan ng coaxial machine gun at remotely controlled na istasyon ng armas na armado ng 12.7mm machine gun. Malaking bentahe ng tangke ang remotely controlled na istasyon ng armas dahil hindi na kailangang ilantad ng tank commander ang kanyang sarili sa apoy ng kaaway. Ang fire control system ng VT-4 ay may kakayahan sa hunter-killer at ang tangke na ito ay may maaring magpaputok ng tumpak sa paglipat. Ang tangke ay nilagyan ng GPS navigation system. Ang VT-4 ay pinatatakbo ng 3 tripulante, kabilang ang commander, gunner, at driver. Ang pangunahing tangke ng labanan ay nilagyan ng isang katutubong turbocharged diesel engine na bumubuo ng 1,300 horsepower. Minsan, ito ay tinutukoy bilang ang Uri 150. Ang ilang mga mapagkukunan ay naguulat na ito ay isang binago at na-upgrade na version ng British Perkins CV-12 1200 TCA na ginagamit sa British Challenger 1 at Challenger 2 na pangunahing tangke ng labanan. Ang bagong tank engine na ito ay ginawa sa China at sa loob ng ilang taon, ang mga tangke ng pang-export na Chino ay nilagyan ng mga makinang ibinibigay mula sa Ukraine. Gayunpaman, sa kalaunan ay nag-isa ang China sa paggawa ng makina ng tangke. Ang VT-4 ay may nakataas na kompartimento ng makina at kapansin-pansin na ang Type 99G ng PLA ay pinapagana ng isang mas malakas na makina na bumubuo ng 1,500 HP at mas maliksi. Ang makina ng VT-4 ay pinari sa isang automatic gearbox at ang pangunahing tangke ng labanan na ito ay may malalim na kakayahan sa pagtawid. Ang mga pantulong na tangke ng gasolina ay maaring mailagay para sa pinalawig na saklaw. Ang VT-4, kilala rin bilang MBT-3000, ay isang Chinese third generation main battle tank na itinayo ang gearbox at makina ay orihinal na na-import mula sa Germany, ngunit dahil sa kaguluhan sa politika ng China sa kanluran ay hindi ito naiimbak. Ang powertrain sa halip ay galing sa Ukraine dahil sa ilimitadong mga kondisyon noong panahong iyon. Gayunpaman, ang pagsisikap na bumuo ng domestic powertrain ay nagpatuloy na nagresulta sa Type 90 Deterrent Tank Project na kalaunan ay napatunayang hindi matagumpay. Sinabing may mataas na rate ng pagkabigo sa transmission system na nagre-resulta sa mga pagkasira sa panahon ng mga pagsubok sa pagmamaneho ng tangke na sa huli ay humantong sa pagkansila ng proyekto. Sa kalaunan ay nakamit ang isang matagumpay sa pagbuo ng domestic powertrain. Mabilis itong humantong sa paglikha ng MBT-3000, ang industriyang pangalan na proyekto ng tangke na magtatampok sa bagong powertrain at maging kahalilin ng Type 90 the second export tank. Ang proyekto ng MBT-3000 na pinangalan ng VT-4 ay nagsimula noong 2009 bilang isang pakikipagtulungan sa First Inner Mongolia Machinery Factory